Nayakap ng mahigpit ni Ara ang dalawa niyang mga anak, sina Amira at Akira. Nang tutukan sila ng matalim at kumikinang na kutsilyo ng kanyang batugan, mapanakit at sugarol na asawa. Sige, subukan niyo umalis at magkakamatay tayo lahat dito. Magkikita-kita tayo sa impyerno. Malakulog na litanya nito. Pagkatapos, humahalakak ito ng nakakatakot at nakakapangilabot na tawa. Lalong napahigpit ang yakap ni Ara sa kanyang mga anak na ngayon ay patuloy pa rin sa malakas na pag-iyak. Nanginginig ang mga kamay niyang pinunasan ng mga luha nito at pilit na pinatatahan. Huwag kayong umiyak, anak, mga anak. Nandito lang si Mama. Nandito lang ako. Tahan na. Anito na umiiyak rin at saka niyakap ang mga bata. Samantala, ang kanyang asawa ay ngumisi lang. Pagkatapos, nilagok ang huling tagay na hawak niyang beer. Tss! Ang dami-dami pa kasing alam. Buisit! Mga malas kayo sa buhay ko. Sigaw nito at saka binalibag ang bote ng beer na hawak niya. Nabasag iyon at gumawa ng malakas na ingay. Kaya naman, napapikit na lang si Ara at saka tinakpan ang tenga ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi sumuko si Ara. Desidido siyang maitakas ang mga anak niya sa ama ng mga ito bago pa man mahuli ang lahat at hindi na sila silayan pa ng araw. Nang makatulog ang lalaki dahil sa matinding tama ng alak, agad niyang binuhat sa magkabilang braso ang mga anak. Hindi na niya dinala pa ang mga bagahe nila upang mas mabilis silang makatakas. Basta ang nasa isip lang niya ay gusto na niyang makaalis sa poder ng asawa. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Humahagulgol na ang mga bata sa lamig at wala ng parte sa katawan nila o kahit hiblaman lang ng buhok ang tuyo. Basang-basa sila. Animoy isa silang basang sisiw sa daan na naghahanap ng masisilungan. Tayo mga anak, naku, saan ba kami pwedeng magpatila? Bakit ba kasi walang masisilungan sa lugar na to? Reklamo pa niya. Nang makakita ng medyo malaking puno, nagmadali siyang tumakbo papunta roon at inasikaso ang mga anak. Mama, lamig po. Umiiyak na wika ng nangangatog na si Akira. Ako rin po, Mama. Ang lamig po sobra. Dugtong naman ni Amira. Mas lalong naiyak si Ara. Hindi niya kayang makita na nagkakaganito ang mga anak niya. Niyakap niya ang mga ito kahit na alam niyang wala siyang maibibigay na init sa mga ito sapagkat maging siya ay tumutulo rin dahil sa malakas na bugso ng ulan na habang tumatagal ay palakas na ng palakas. May kasama na ring iyong kulog at kidlat. Mama, natatakot po kami ni Akira. Natatakot po ako. Umiiyak na sigaw ni Amira at maigpit siyang niyayakap. Ganon din si Akira. Nandito lang si Mama. Hindi ko kayo iiwan. Nandito lang ako. Sagot na lamang ni Ara at saka nanginginig sa takot na niyakap ang mga bata. Napatingin na lang din siya sa mga punong nagsasayawan, sa mga dahon, basura, bote at ilang mga yerong nagsisiliparan dahil sa malakas na hangin at ulan. Hindi na kami ligtas ng mga bata rito. Anong gagawin ko? Naku, tulungan niyo po kami, Amang Diyos. Panalangin niya at patuloy na niyakap ang nangangatog niyang mga anak. Ilang sandali pa. Unti-unting napaangat ang ulo niya mula sa pagkakayuko at tiningnan ng nagpakaliwanag na ilaw na nanggagaling sa isang maliit ngunit halata niyang mamahaling kotse. Sabay rin naman na nag-angat ng tingin ng dalawang bata at tinungo din ng tingin ang tinitingnan ni Ara. Ilang segundo pa, bago pa man magsalita si Ara at ang mga bata, isang lalaki na nakasuot ng isang business suit ang lumabas. Miss, delikado riyan. Saan ba kayo nakatira? Ihatid ko na kayo. Ang lakas ng ulan. Otomatiko namang umiling si Ara. Hindi po. Hindi po kami pwedeng umuwi. Hindi po. Sagot niya na unti-unting napahagulgol ng iyak. Ayoko na balikan ng asawa ko. Ayoko na. Dugtong niya sa isip at mas hinigpitan ng pagkakayakap sa mga bata. Hindi ko maintindihan at wala na akong oras para intindihin pa. Pumasok na kayo rito sa kotse. Doon muna kayo sa bahay hanggat malakas pang ulan. Napakadelikado riyan, lalo na sa mga bata. Baka anong mangyari sa inyo riyan? Nito na makikita sa mukha ang tunay at lubos na pag-aalala. Kinabahan man si Ara. Hindi na siya nagdalawang isip palalo na at basang-basa at sobra na ang panginginig ng mga anak niya.
Pagpasok nila sa kotse, inabutan kaagad sila ng mga tuyong damit ng lalaking tumulong sa kanila. Gawin niyo munang pamunas yan. Huwag kayong mag-alala. Kasi hindi ko pa yun isusuot. Anito habang tinitingnan sila mula sa salamin na nasa gitna ng kotse. Agad namang ginawa iyon ni Ara at pinunasan ng mga anak niya. Dahil may extra pang 2 t-shirt na medyo malaki, pinalitan rin niya ng damit ang mga bata. Mama, basa po ikaw? Ikaw rin po, punas. Malambing natura ni Amira at saka kinuha ang maliit niyang mga kamay ang tuyong damit at ipinunas iyon sa tumutulong basang mukha ni Ara. Nang mahagip ng mga mata ng lalaki mula sa salamin ang ginagawang iyon ng bata para sa kanyang ina, otomatikong sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Ang lambing na bata. Bulong niya habang napapailing-iling pa. Nang makarating sa kanyang simple ngunit napakalaking bahay, dinala niya agad ang mag-iina sa sala. Inutusan niyang mga katulong na ihanap sila ng maayos na damit at saka inutusang samahan sa banyo upang makaligo. Tuwang-tuwa naman ang mga batang nagtatampisaw sa malaking bathtub. Ang sarap po, Mama. Mayaman na po ba tayo? Kwelang tanong ng makulit na si Amira na ngayon ay sinasabuyan ng tubig mula sa bathtub ang kapatid niyang si Akira na tawa naman ng tawa. Hindi tayo mayaman, anak. Nakikituloy lang tayo. Bukas hanap din tayo ng bago nating malilipatan, ha? Oo. Sad naman po pala, Mama. Gusto ko po sana na dito na lang tayo tumira. Ang ganda po dito. Maliwalas, malamig at maluwag. Kumpara po dun sa bahay natin, dati na puro na lang po bote ng alak ni Papa nakikita natin o namin ni Akira. Nakangusong pahayag naman ni Amira. Napabuntong hininga na lamang si Ara at saka na sinabo ng ulo at buong katawan ng mga bata habang naglalaro ang mga ito. Actually, kulang ako sa maid. Kung interesado ka, ang mother ninyo, pwedeng ito na lang o dito na lang muna kayo tumira kung wala kayong mapupuntahan. Wika ng lalaking bigla-bigla na lang sumusulpot sa nakabukas palang banyo. Nasapo tuloy ni Ara ang kanyang dibdib dahil sa gulat sa barito ng boses na bigla na lamang nagsalita. Nagkatingin na naman ng mga bata at sabay na nilingon ng masayang tingin ng kanilang ina pagkatapos ay sabay na kinuyog. Ay, pumain na po kayo, Mama. Gusto po namin ng bagong Papa. Wika ng humahagikik na si Akira na sinundan naman ng pangingiliti ni Amira sa leeg at batok ng kanyang ina. Teka lang, mga anak, nakikiliti si Mama. Sa halip na pansinin at pakinggan ng mga bata ang pakikiusap ng ina, mas kinuyog pa nila ito. Dahilan para masubsob na rin sa tubig si Ara at maligo nang wala sa oras. Nagulat naman si Dave, kaya mabilis siyang lumapit sa mag-iina at agad na inihaon sa tubig ang halos malunod na si Ara. Hihingal-hingal tuloy si Ara nang makabangon mula sa tubig. Malakas namang kumakabog ang dibdib ni Dave sa kaba at pag-aalala. Habang ang magkakapatid na sina Amira at Akira ay sabay na nakagat ang mga daliri nila. Oops, bad ata yun, Akira. Bulong ni Amira habang nakatayo sila sa gilid ng bathtub. Are you okay? Hindi ka ba nauntog sa gilid ng bathtub? Wala bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng binata. Wala. Okay lang ako. Anito at pilit na hinihilamos ang basang mukha gamit ang dalawa niyang mga kamay. Are you sure? Magbihis na kayo. Baka magkasakitan pa kayo. Anito at dahan-dahan na binitawan ni Ara at kinuha ang loob ni na Amira at Akira. Let me handle this. Kaya ko naman siguro magpaligo ng mga bata. Anito at itinaas ang manggas ng suot niyang polo at saka siya na ang nagpatuloy sa pagpapaligo sa dalawang bata na sobrang kukulit at lilikot. Yay! May bago na kaming Papa! Sigaw pa ni Akira at saka hinalikan ng pagkatunog-tunog ang pisngi ni Dave. Ginaya naman siya ni Amira na ikinatawa na lang ni Dave. Kahit na hindi siya ang ama ng mga batang ito, natatanggal ang mga ito ang stress at pagod niya sa trabaho. Sa kabilang banda, napangiti ng wala sa sarili si Ara. Hindi man niya kilala ang lalaki pero sana, ito na talaga ang naging ama ng mga anak niya. Wala sigurong magiging trauma ang mga bata. Kinabukasan, maagang nagising si Ara. Inihanda na niya ang mga pinagbihisan kagabi ng mga anak niya. Sinubukan niya na ring makigamit ng automatic na washing machine nang sa gayon ay pagising ng mga ito ay mapapalitan niya ang suot ng dalawa. Wala siyang balak na magtagal sa bahay ng lalaki dahil alam niyang hindi maaari. Oh, saan kayo pupunta?
Napabalikwas si Ara habang binibihisa ng mga anak niya nang bigla na lamang nagsalita ang isang baritono at napakapamilyar na boses mula sa likuran niya. Nang pihitin niya ang sarili paharap doon, hindi na siya nagtaka nang makita niya ang binatang nagpatuloy sa kanila sa bahay na iyon kagabi na hanggang ngayon. Hindi pa rin niya alam ang pangalan. Sir, kayo po pala. Papa! Hindi na naipagpatuloy pa ni Ara ang binibigas ng bibig niya na ang dalawang bata na sina Amira at Akira ay sabay na tumakbo papalapit sa lalaki at sabay nilang isinigaw ang salitang papa. Natawa ng walang halong kapikihan si Dave. Napisil niya ang magkabilang pisngi ng mga bata. Gusto ba talaga ninyo na ako na lang maging papa nyo? Sabay na't inapura naman ang pagtungo ni na Amira at Akira ang itinanong ng lalaki. Opo, opo. Cross me heart. Dugtong pa ni Akira. Dahil doon ay natawa ng malakas ang lalaki at saka tiningnan ng nakanganga na lang na si Ara. Dapat kumbinsin niyo muna ang mama nyo. Ayaw yata ng akong maging asawa eh. Anito na mas nagpalaglag sa panga ni Ara. Nagtingin na naman ang magkapatid at sabay na tinakbo ng mabilis ang daan patungo sa kanilang ana at pinakikiliti si Ara na hanggang ngayon ay lutang na lutang ang isip. Sige na po, Mama. Tanggapin niyo na po yung proposal ng bagong papa namin ni Akira. Bilis po. Makulit at paulit-ulit na litanya ni Amira. Kaya nga po, imagine, hindi na po kayo lugi kay Papa. Tingnan niyo po siya. Super pogi. Kinikilig pang dugtong ni Akira. Pero mga anak, nakakahiya. Baka may asawa na siya o girlfriend. Baka kalbuhin tayo ng mga yun kapag na patuloy niyo siyang tinatawag na papa. At saka hindi naman natin siya ganun kakilala, di ba? Anong sabi ni Mama tungkol sa mga strangers? Ngumuso ng magkapatid at saka yumuko. Huwag makipag-usap sa at lalayo po sa kanila para safe. Oh, naalala niyo naman pala eh. Kaya mga anak, palagi makikinig kay Mama ha. Kailangan nating magpasalamat sa mga kabutihang nagawa niya pero hindi natin siya pwedeng abusuhin. Maliwanag. Dugtong pa ni Ara. Sabay namang tumango ang magkapatid habang nakayuko. Pero wala naman akong girlfriend. Lalo ng asawa. Ako na mag-isa sa bahay na to. Bukod sa mga maids and security guards ko. Ang sabi ko nga sa'yo, kulang ang maids ko. Kaya kung gusto mo at kung interesado ka, pwede naman kayo rito para makapagtrabaho ka. Ang mga bata, malaya sila maglaro rito hanggat gusto nila. Singit naman ng nakangiting binata. Nagkatingin na naman ang mga bata at tila nabubuhayan na sa sinabi ni Dave. Pakiramdam nila ay meron ng pag-asa dahil na ayaw na nilang bumalik pa sa lansangan lalo na sa tunay nilang ama. 25,000 per month. Libre ang pagkain, matutuluyan, tubig, kuryente, etc. Everything ay libre. Kahit ang mga bagong damit at pangangailangan nyo, libre. Ako na ang bahala. Dugtong pa ng profesional na nakangiting si Dave. Napakurap-kurap naman ang mga mata ni Ara at ang pagkakahawak ng bibig niya ay hindi na niya namalayan pa. Talaga po, sir? Yes. Matipid ngunit nakangiting sagot ng binata na ngayon ay magkabilang kamay na ang nakapamulsa. Tanggapin niyo na po yun, Mama. Di ba't malaking 25,000? Tapos, free pa po lahat. Pamimilit ni Amira na panayhila sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Mag-aaral na ba yung mga bata sa school? Nakangiti pa rin tanong ni Dave sa mga ito. Tumango-tango lamang si Ara at hindi na nakapagsalita pa. Kung ganun, sige. Sagot ko na rin ang pag-aaral nila. Hanggang nandito kayo sa poder ko. Mas lalong naapawang ang bibig ni Ara. Ano? Deal? Tanong ni Dave na wala na lamang sa sariling ikinatango ni Ara na ikinatili naman na sasaya ng magkapatid na sina Amira at Akira. Iniutos kaagad ni Dave sa ibang katulong na turuan si Ara sa mga dapat nitong gawin sa bahay. Habang sila naman ng mga bata ay masayang naghahabulan sa kalawakan ng sala ng kaniyang bahay. Habang tinuturuan sa kusina, nakita naman ni Ara mula sa kinatatayuan niya ang mga anak niyang masayang nakikipaghabulan na ngayon ay matatawag na niyang boss niya. Nangilid tuloy ang mga luha niya dahil sa mga anak niya. Noong panahon na nasa poder pa sila ng kanyang asawa ay hindi man lang magawa ng mga ito ang maghabulan dahil tuwing ginagawa nila iyon ay pinapagalitan naman sila ng ama ng mga ito. Ngayon ay tila malaya na ang mga ito at ito lang ang tanging nagpapasaya sa puso niya.
Bukod sa napakagwapo at napakabait niya ang amo. Salamat po, Ginoo. Bago matapos ang araw na iyon, ipinatawag ni Dave si Ara sa opisina niya upang interviewin at pirmahan ang kontrata ukol sa trabaho nito. Nang maihatid na si Ara sa katulong sa opisina ni Dave, hindi maiwasan ni Ara ang mapabuka ng bibig dahil sa ganda, laki at pulido ng pagkakalinis at pagkakadesenyo ng mga kagamitan sa loob ng opisinang iyon. Nakita pa niyang nakaupo na sa swivel chair ang lalaki at nakayuko habang pumipirma ng tila mga dokumento. Nang mapansin ng lalaki na naroon na ang babaeng hinihintay niya, mabilis niyang ibinaba ang ballpen na hawak niya at ipinagsiklob ang dalawa niyang kamay upang formal na kausapin ang babae. Maupo ka. Anito sabay lahad ng kamay sa kaharap nitong upuan. Mabilis naman na sinunod iyon ni Ara at inayos ang sarili sa pagkakaupo. Ngunit natigilan nang makita ang pangalang nakaukit sa harap ng lamesa ng lalaki. Mayor Dave C. Gutierrez. Basa niya nang mahina sa pangalan nito at nang mapagtanto ang unang binasa ay mabilis siyang napatakip ng dalawang kamay sa bibig habang nanlalaki ang mga mata. Ikaw po pala si Mayor, sir? Napalakas niyang tanong sa lalaki dahil sa gulat na sinabayan pa niya ng hindi napigilang pagtayo. Natawa si Dave. Huwag mo na ako tawagin, Mayor. At nandito lang naman tayo sa bahay. And yes, no need na para mag-interview pa. May tiwala ako sa'yo at nakikita ko mabuti kang tao. Anito at saka kinindatan na ikinatigas naman ang buong katawan ni Ara. Otomatiko niyang naramdaman ang mabilis na pag-iinit at pamumula ng kanyang magkabilang pisngi. Hindi na tuloy niya magawa pang basahin ang nakasulat sa dokumento at pinirmahan na lang iyon nang wala sa sarili. Pagkatapos ay iniabot niya iyon sa lalaki nang hindi ito matingin o matingnan ng diretso. Ara, wala kang dahilan para mahiya sa akin. In fact, I like you. Nawindang si Ara sa kanyang narinig. Nanlalaki ang mga mata niyang tinaasahan ng tingin ang lalaki habang ang kamay niya ay animoy biglang nagyelo na dahil sa lamig. I like you as my maid. New maid. Pagtatama at pagpapatuloy ni Dave sa nauna niyang mga sinabi. Napakamot na lamang sa ulo si Ara at kalaunan ay nagpaalam na rin na lalabas ng opisina ng binata. Paglabas niya ay napasandalagad siya sa malamig na pader ng opisina ng lalaki. Sapo-sapo niya ang dibdib habang naninigas ang mga kamay sa kaba. Nababaliw na ba yung mayor na yun? O trip niya talaga mga asar ng babae? Ay. Reklamo niya at saka pinagkukutungan ng sarili. Samantala, mahinang natawa si Dave habang pinapanood ang babae sa CCTV na malapit lang din sa kanyang lamesa. Lingid sa kaalaman ni Ara na mayroong CCTV doon upang maging proteksyon ng mayor sa mga papasok sa kanyang opisina at dahil for security iyon, ay may audio rin iyon kaya't lahat ng ikinamamaktol ni Ara ay naririnig niya. Ang cute niya lalo. Natatawang bulong nito at saka humigop ng kape sa tasa na nasa gilid ng kanyang lamesa. Kinabukasan, buong maghapon na naglinis ng buong kabahayan si Ara. Hindi niya ininda ang pagod lalo na at baguhan lamang siya. Isa pa, makita lamang niyang mga anak na nakakakain ng masarap. Nakakapagmerienda at 3 beses sa isang araw, makakakain ng kanin at masarap na ulam ay sulit na ang pagod niya. Sa isip-isip niya ay hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Hanggat nabubuhay siya, ay gagawin at ibibigay niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Ara, gumaya ka. Utos ng nakapormal na kasuotan na si Mayor Dave. Napatayo naman si Ara mula sa kanyang pagkakaupo. Abalang-abala pa naman din siya sa pagpupunas ng mga vase sa sala. Po? Bakit po? Ipamili mo yung mga anak mo ng mga damit, laruan, gamit sa school, at kung ano pang kailangan. Bumili ka na rin ng mga gamit mo. Nangunot naman ang noon ni Ara. Po? Pero sir, wala pa po kasi akong hawak na pera. May mga damit naman pong ibinigay sa kanilang mga kapitbahay at ng mga pinaglumaang damit ng mga anak ni Manang Sita. Okay na po yun. Sagot naman niya nang kinakabahan. Si Manang Sita ay ang matandang mayordoma ng bahay. No, that's not enough. Don't worry, ako na magbabayad. Anito at nilingon ang direksyon ng magkakapatid
naabala sa paglalaro ng nag-iisa nilang Barbie. Kids, come here. Magpasikaso na kayo kay mama at aalis tayo. You are it? Kuminang ang mga mata ng dalawang bata. Sabay silang napatalon ng mataas at tumakbo palapit sa binata. Niyakap nila ito ng napakahigpit. Thank you po, Papa Dave! Sabay panglita niya ng mga ito na ikinangiti ng lalaki. Ginulo na lamang niya ang buhok ng mga ito at saka na sila naghabulan palapit sa kanilang ina na ngayon ay tulala pa rin. Hinila na lamang nila ang magkabilang kamay nito at pinipilit na umakyat sa kanilang silid upang sila'y makapag-ayos na. Pagkarating nila sa mall, sinalubong pa o na sila ng maraming tao na gustong magpa-picture sa sikat na mayor. Kaliwat kanan ng pagkaway ng mayor at ang pagngiti sa mga kamera. Napakarami ring mga ballpen at pencil pen ang iniaabot sa kanya upang magpa-autograph. Mahigpit tuloy ang pagkakahawak ni Ara sa kanyang mga anak na halos ay maipit na sa dami ng mga taong nagsisiksikan sa kanila. Nang mapansin niyo ng mayor, kaagad niyang tinapig ang dalawang security guard upang i-cover ang mag-iina. Mayroon namang security guard na pumalit sa kanila upang protektahan ng mayor. Nang makaalis sa siksikan ng mga tao, nagpunta muna sila sa isang restaurant upang makakain. Kumuha sila ng isang private room na kung saan ay kumpleto pa rin ang mga dishes. Sa halip na utusan niya ang mga bodyguard na bantayan sila, pinakain na lamang din niya ang mga ito. Sa isang mahaba at sosyal na lamesa, nagsasalo-salo sila ng pananghalian. Samantala, si Ara sa kabilang banda ay hindi makapaniwala. Sa isip-isip niya, may ganitong klase pala ng mayor. Sobrang bait at napaka-generous ng puso. Kahit sinong babae ay talagang papangarapin ng ganitong klase ng lalaki. Lalaki na sana noon pa niya nakilala. Ngunit mas okay na rin ito. Dahil kung hindi naman niya naging asawa ang batugang asawa niyang iyon, hindi siya magkakaroon ng makukulit at napakagagandang mga anak. Napangiti tuloy siya. Napansin naman niyo ni Dave na naging dahilan din ng palihin nitong pagngiti. Sinamahan ng binata ang mag-iina sa tindahan ng mga damit, gayon din ng mga laruan at mga grocery. Isinabay na rin niya ang pagpunta sa National Bookstore upang makabili ng mga kakailanganin niya sa opisina. Habang ginagawa niya iyon, naagaw ng isang babae ang atensyon niya. "Oh my gosh, babe! Is that you?" Nangunot ang noon ni Mayor Dave nang lingunin niya ang babaeng halos labas na ang kaluluwa sa lalim ng suot nitong crop top at ikli ng short nitong may punit-punit pa. Imbes na patuwa ay nag-asiwa lang siya nang makita ang babae. Siya, si Chelsea Hoss. Ang ex-girlfriend niya na isang buwan lang ang itinagal ng relasyon nila dahil sa napaka-toxic nitong ugali. Sobrang arte at maldita. Plus, na mukhang pera pa. Hindi niya pinansin ng babaeng iyon. Ay lumilingkis na sa braso niya. Patuloy lamang siyang pumili ng mga notebook na gagamitin niya. "Babe, I miss you." Maarting. Nito. At saka siya hinalikan ng pagkatunog-tunog sa pisngi niya. Nagsalubong ang kilay ni Dave at saka pinunasan ng padabog ang pisngi niya gamit ang manggas ng suot niyang polo na naging dahilan upang matanggal ang pagkakahawak ni Chelsea sa braso niya. "Oh my gosh! Bakit ganyan mo na ako i-treat? Do you still love me, right?" Nagmamaktol sa kaartehan nitong sabi. Chelsea, go away. Dumadami ng mga tao. Ayoko magka-issue with you. Stupid girl. Mainis sa tinig nitong sabi at saka naglakad ng ilang hakbang upang pumili pa ng ibang kagamitan. "No, I won't. I need you." Napabuntong hininga na lang si Dave sa inis. Muli siyang nilinsinga ng babae na mas lalong nagpapainis sa kanya kaya nang makita niya ang isa sa mga bodyguard niya ay sinenyasan niya itong ilayo sa kanyang babae. Pinagtitinginan na rin kasi sila ng mga tao. Samantala, nang matapos mamili ng mga damit, sila Ara ay sumunod na sila kay Dave sa National Bookstore upang mamili rin ng gamit ng mga bata. Malawak at matamis ang ngiti sa mga labi ni Ara dahil sa wakas makakagamit na rin ng maayos na mga damit, laruan at mga school supplies sa mga anak niya. Yun nga lang, mabilis ding nawala ang mga ngiti na iyon nang makita niyang may babaeng lumilingkis sa binata. Sa hindi niya mawaring dahilan, pakiramdam niya ay sinaksak ng kung ano ang puso niya. Para bang may kung anong nakatarak sa puso niya na paulit-ulit na nagpapasakit sa kanya.
Bukod sa masakit sa puso, ay sobrang sakit din iyon sa mga mata. Mabilis na lamang niyang ibinaling sa ibang direksyon ng mga anak niya upang hindi na nila iyon makita pa. Masyado pang bata ang mga anak niya para makita ang ganoong klase ng eksena. Ayaw niyang marumihan ang isip ng mga inosenteng paslit. Akma na sila sa pag-alis ngunit otomatiko siyang natigilan ng marinig ang isang tinig ng tila ay interviewee. "Hello po, Mayor Dave, siya po ba ang girlfriend ninyo? Fiancé?" Tanong nito. Tila ay napako siya ng wala sa oras at para bang may parte sa kanya na gusto niyang malaman kung ano ang isasagot ng binata. "Yes, I'm his girlfriend and Luke. Now his fiancé." Wika ni Chelsea na ipinakita pa ang suot nitong singsing. Hindi man yun nakikita ni Ara ay sobra siyang nasasaktan. Pakiramdam niya guguho ang mundo niya. Bago pa man bumagsak ang mga nagbabadya niyang mga luha ay tinuloy niya na ang pag-akay sa mga bata upang makaalis na sila. Bakit pa kasi ako nasasaktan? Ano naman ngayon kung may fiancé na siya? Sino ba ako? Katulong lang. Bulong niya sa isip habang wala sa sarili at inaakay ang mga bata palayo sa lugar. Lumipas ang mabilis ang ilang linggo. Maayos naman na naging buhay ng mag-iina sa poder ng mayor ng kanilang bayan. Iyon nga lang, talamak din ang pagkalat ng balita tungkol daw sa fiancé nito. Kahit na nasasaktan na hindi maipaliwanag na dahilan, pilit na lamang niyang isinasawalang bahala iyon. Ang tangi lamang niyang goal ay makapagtrabaho ng mabuti para sa kanyang mga anak. Mama, nasan po si Papa? Tanong ni Amira sa kanyang ina na abala sa paghugas ng mga kinainan nila. Sandali namang naitigil iyon ni Ara at saka tiningnan ng kanyang napaka-inosenteng anak. "Anak, ang papa mo nandun sa dati nating bahay. Alam mo naman yun, hindi ba?" Hindi po. Si Papa Dave po yung tinutukoy ko. Yun po, bago naming papa na mabait, asikaso at responsableng papa po. Anito na ikinatigil muli ni Ara. Kahit na sobrang sama ng loob niya sa dating asawa, ayaw niyang marinig na nagsasalita ng gano'n ng mga anak niya tungkol sa tunay nilang ama. "Anak," aniya at saka nagugas ng kamay at ipinunas iyon sa suot nitong apron pagkatapos ay umupo sa harapan ni Amira kasabay ang paghawak niya sa braso nito. "Papa mo pa rin ang papa mo. At kung hindi dahil sa kanya, hindi rin kayo lilitaw ni Akira. Hindi ba't bad ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo lalo na sa magulang? Bad yun ha, anak." Mabilis namang nangilid ang mga luha ni Amira. Pero bad po siya, Mama. Sinasaktan niya po kayo at ganun din kami. Bad po siya kaya wala po ang papa na katulad niya. Si Papa Dave lang po yung papa namin ni Akira. Pabalang nasagot ng bata at saka tumakbo palayo sa kanya ng umiiyak. Napabuntong hininga na lamang si Ara at saka nahilot ang sariling sentido. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawa. Nang matapos ay nilinis niya ang buong kusina. Isa sa pinakaayaw ni Dave ay ang maruming kusina. Anito, doon daw kasi ginagawa ang pagluluto at paghahanda ng pagkain. Nandoon din ang dining table kaya ayaw niya na marumi. Gusto niya ay palaging nakasanitize ang buong kusina para safe sa oras ng pagkain lalo na at mayroong mga bata. Habang ginagawa niya iyon, tumatagaktak na ang pawis niya. Naamoy na rin niya ang sarili dahil mula pagpatak ng alas 5 ng umaga at hanggang alas 3 ng hapon ay wala siyang ginawa kundi ang maglinis at mag-asikaso ng kakainin nila. Ilang minuto pa ang nagdaan, bigla na lang sumulpot mula sa malaking pintuan si Dave na ikinatigil niya at ikinalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Tatayo na sana siya upang salubungin ito para kuhanin ng mga dala nitong gamit at tanungin kung anong gusto nitong merienda at flavor ng kape na iinumin nito nang bigla siyang matigilan na bigla na lang din pumasok ang isang matangkad, maputi at lumilingkis na animoy ahas na babae kay Dave. At syempre, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang babae na nagpakilalang fiancé ng kanilang mayor. Napayuko na lamang siya at imbes na lapitan ng mayor ay ipinagpatuloy na lamang niya ang paglilinis na tila ay hindi ito nakitang dumating. "Babe, you always left me, huh? Are you still mad?" Tanong na may halong kalandian ng babae. Animoy isa rin itong nahahapong pusa na kung ikaskas ang mukha sa braso ng mayor ay gano'n na lang. Si Ara naman ay umalis na lang at nagtungo sa banyo.
Sa kabilang banda ay napansin naman yun ni Dave na pubuntong hininga na lamang din siya sa ginagawang panlalandi sa kanya ni Chelsea. Ano ba? Pwede ba, Chelsea? Get out! Inis na itong sabi at saka iwinaksi ang braso pagkatapos ay iniwan ng babae sa huli ay nag-cruise na lamang ng braso habang nakangusot nakangisi. Tss! Babalik ka rin sa akin, Mayor Dave! Sa mga lumipas pang araw, paulit-ulit na ginagawa iyon ni Chelsea. Araw-araw siyang nagpupunta sa bahay ng mayor upang landiin ito at piliting bumalik sa kanya. Kung minsan nga ay nagsusuot pa ito ng sexy lingerie upang akitin si Dave. Si Ara naman ay sa kabilang banda ay pilit na lamang umiiwas na makaharap ang babae at ang mayor upang makatiyak na walang gulo ang mangyayari lalo na at 24 oras niyang nakasama ang kanyang anak hanggang isang araw. Ano ba? Get out! Sino ba itong batang to? Ang baho! Reklamo ni Chelsea. Naglapitan siya nina Amira at Akira. Ikaw po yung mabaho. Nilalandi mo yung papa namin. Dumidilang sabi ni Akira upang buwisitin ang matapobreng babae. What? Papa? Are you built out of your mind? Wala pang asawa si Dave, no? Mukha lang po wala. Pero meron! Meron! Singit naman ni Amira at saka kinagat ang kamay ni Chelsea na dinuduro ang mukha ni Akira. Dahil doon ay napasigaw ng malakas si Chelsea. Sa galit nito ay hinila niya ang buhok ni Amira, bagay na nakita naman sa akto ni Ara. Mabilis na lamang niyang binitawan ng walis at daspa na hawak niya at saka tumakbo palapit sa mga anak niya. Tinanggal niya ng mabilis ang pagkakasabunot ni Chelsea sa buhok ni Amira at siyang sumabunot sa malditang babae. Walang hiya ka? Sino ka para saktan ng mga anak ko, ha? Hindi ko nga mapalo-palo yung mga yan. Sigaw niya at saka binuhos ang lahat ng lakas upang mas masabunutan ito ng mas madiin na kulang na lang ay matanggal ang anit nito. Aray! Ano ba? Puwisit ka talagang maid ka? Bitawan mo ko! Sigaw nito at saka pilit na hinahablot ang suot na uniforme ni Ara upang makaganti rin subalit alerto si Ara. Lalo na at sagad na sa buto ang galit niya sa babae. Inunahan niya ito at pinaikot na naging dahilan upang ang braso niya ay mapunta sa leeg ng babae. Sa susunod na saktan mo yung mga anak ko, nihawakan lang ang dulo ng mga daliri nila. Hindi ako magdadalawang isip na kalbuin ka. Palaban na sabi ni Ara at saka binaliktad ang babae sa namalakas na itong ikinabagsak sa semento. Namalipit naman ang babae sa sakit. Pakiramdam niya ay nabali ang buto niya sa likod. Gaganti pa sana siya sa pamamagitan ng pagkabig sa paa ni Ara. Ngunit mabilis na naiwas ni Ara ang paa niya at inapakan ang palapulsuhan ng babae. Sige, gumanti ka ng doblihin kayong sakit na nararamdaman mo. Aniya at diniina ng pagkakaapak sa babae pagkatapos ay nilisan din ito nang makitang namamalipit na sa sakit. Nilapitan niyang mga anak at saka inakay ang mga ito papasok sa kanilang silid. Handa na siyang mawala ng trabaho. At least, nagawa naman niyang ipagtanggol ang mga anak sa isang kampon ni Satanas. Akma na sa paglabas ng silid sina Ara at ang kanyang mga anak ngunit nahigit na lamang niya ang sariling hininga. Nang bumukas iyon ng kusa at iniluwa ang napakagwapo ngunit nag-aalalang mukha ni Mayor Dave. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Sir, alam ko pong tatanggalin niyo rin po ako sa trabaho. Dahil sa ginawa ko sa fiancé ni... Right! Puti alam mo! Malditang pagputol naman sa kanya ni Chelsea na ngayon ay nakabenda na ang kamay na inapakan niya. Pilit pa rin nagpipigil ng inis si Ara at hinarap ang amo niya. Mauna na po kami, Sir Dave. Pasensya na po ulit sa dinulot kong gulo. Anito at saka yumuko sa harapan ng mayor pagkatapos ay hinigit ang magkabilang kamay niya o nina Amira at Akira. Akma na sana sila sa paglisa ng biglaring hinigit ni Dave ang braso niya at pinihit siya nito paharap sa kanya. Wala akong sinabi. Na umalis ka ng mga bata. Just stay here. Hindi na proseso ng utak ni Ara ang tinura ng lalaki. Ibubuka pa lang niya ang kanyang mga labi upang makapagsalita subalit tinalikuran na siya nito at nilingon ng naguguluhan at halatang nag-aalborotong babae na si Chelsea. What? Babe? Seriously? Pagkatapos ng ginawa sa akin na mag-iinang yan? Lalo na yung katulong mo. Ganito ang gagawin mo? Babe, look. Umaalis na sila, oh.
Pabayaan mo! Set them free! Malaya sila. Pero ikaw, patuloy mo lang na kinukulong sarili mo sa akin. Matagal na tayong tapos at kahit na kailan, wala nang balikan na mangyayari. Kahit ngayon lang, o kaya ngayon lang, sinasabi ko na sa'yo, bukas ang pinto, maluwag, at maaari ka na umalis. Anito tsaka tinuro ang malaki at nakabukas na pinto. What? Ako talagang pinapaalis mo? At saka anong matagal nang tapos? Excuse me lang Mayor Dave. Walang natapos sa pagkita natin. Hindi ako pumayag noong nakipag-break ka. It's just a guy. Bakit ba hindi mo matanggap na mahilig ako sa boys? I'm just having fun noong nakita mo kung may kasama sa kama. Naglilibang lang ako at nagtatanggal ng stress. That's it. Hindi napigilan ni Dave ang sarili at ang matigas na palad ang isinalubong niya sa makapal na mukha ng babae. Get out! Sigaw pa niya sabay turong muli sa nakabukas na pinto. Akma pang magsasalita ng pagmamakaawa ang babae nang sumigaw na si Dave ng security guards. My gosh, Dave! Sisiguraduhin ko bang sisisi ka sa ginawa mong to? Litanya ng babae at bago pa man din siya mahawakan ng mga guards na tinawag ni Dave ay nagpumiglas na siya at nagkusang lumabas at umalis ng bahay ng binatang mayor ng bayan. Nakahinga ng maluwag si Dave at nang linguni ng mag-ina. Nakayoko na si Ara. Napansin niya rin ang nangingilid na mga luha nito. Are you okay? Are you hurt? Where? Sunod-sunod na tanong nito habang binubusisi ang buong katawan ng babae. Okay lang po ako, sir. Hindi niyo naman po dapat ginawa yun. Pwede naman po kaming umalis. That's a big no. Hindi pwede. Matigas na ani ng binata at saka nilingon ang kaharap na hagdan. Manang Sita, maganda ka po ng masasarap na pagkain. Gayon din ang palinis ng mga galos ni Ara. Utos niya sa matandang katiwala na ikinakunot naman ng noo ni Ara. Tinignan niya ang mga braso at ngayon niya lang nakita ang mahabang kalmot sa braso niya. Nagdurugo ang mga iyon. Ngayon niya lang dinaramdaman ang pag-apdi ng mga iyon. Wawa, Mama. Wika nang naiiyak na si Amira habang hinihila ang laylayan ng damit ni Dave. Gamot po natin siya, Papa. Ang dami niya po sugat. Pinagtanggol niya po kami kay Taning. Dugtong naman ni Akira na ikinatawa naman ni Dave. Gayon din ang naluluhang si Ara. Sabay-sabay silang kumain matapos nilang linisin ang mga sugat ni Ara. Kasabay nila sa pagkain ng lahat ng katulong at ang mga security guards sa labas. Lahat sila ay naging masaya sa huli. Bagay na ikinatuwa ng puso ng binatang mayor lalo na sa tuwing nakikita niyang tumatawa at ngumingiti ang babae na ngayon ay tila unti-unti niyang napagtatanto na. Gusto ko na yata siya. Isang araw ay sinalanta ng matinding bagyo ang buong bayan ng San Agustin na pinamumunuan ni Mayor Dave. Mabilis niyang pinalikas ang lahat ng mga tao sa mataas na lugar lalo na sa ipinagawa niyang evacuation center. Sa mga eskwelahan at sa mga mall na malapit sa kanila. Buong bayan ay apektado. Umabot sa signal number 5 ang lakas at tindi ng bagyo roon. Araw-gabi ay kumukulog at kumikidlat. Walang pahinga ang ulan sa pagbagsak hanggang sa halos lagpas tao na ang taas ng baha. Dahil hindi na niya kayang tanggapin lang ang mga balita at manatiling nakaupo sa kanyang silya at magpalamig sa kanyang opisina, nagdesisyon siyang sumama sa mga rescue team upang tumulong sa pagsagip sa mga residente. Nagpatawag din siya ng maraming mga bangka at rescue team sa ibang lugar upang tulungan siya o sila. Hindi niya nalintana ang panganib. Ang nasa isip niya lang ay kailangan siya ng kanyang bayan. Kailangan niyang kumilos upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Halos lahat ng lugar sa kanyang bayan ay napuntahan nila. Ilang gabi nilang pinaglalamayan ang pagsagip sa mga tao at ang maging sa mga alagang aso sa bubong nakatayo at nangihingi ng tulong. Nang ma-rescue na ang lahat ay hindi lang ang pera ng bayan ang inilabas niya. Maging ang sarili niyang pinaghirapan ay hindi niya ipinagkait o ipinagdamot sa kanyang bayan. Lahat ng pagkain, mga delata, bigas, mga noodles, mga gamit sa panligo at maging mga damit na kakasya mula bata hanggang sa matanda ay pilit niyang iniraos lahat. Nangingi din siya ng tulong sa ibang lugar upang matustusan ang lahat ng mga taong nagugutom
na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Halos walang gabi o araw na natutulog ang binata. Hindi niya magawang magpahinga lalo na at nasa kapahamakan ng lahat. Nang maisabalita na lalakas at titindi pa ang bagyo, ay nagdesisyon siyang ilikas muli ang lahat ng mga tao mula sa kabilang bayan patungo sa mas mataas na bayan. Ang mga sikat at matataas na mall ay naging available para sa lahat ng residenteng nasalanta ng bagyo. Gayon na lamang ang pasasalamat niya at hindi naging madamot sa kanila ang tadhana at ibang tao. Samantala, inaapura ng matinding lagnat, ubo at sipon ang mga anak ni Ara. Kasama sila sa mga residenteng nasalanta dahil maging ang mansyon ni Mayor Dave ay hindi kinaya ang mataas na tubig. Mama, sakit na po nalamunan ko. Pati ulo ko po para pong binibiyak. Hindi ko na po kaya, Mama. Umiiyak na alita niya ni Akira. Anak, kayanin mo. Gagawa ng paraan si Mama. Hahanap tayo ng gamot, ha? Walang susuko o maliwanag. Walang mangiiwan kay Mama, ha? Anito habang hinahagod ang buhok ng anak. Tumango naman si Akira. Ngunit si Amira naman ay umubo at ang ubong iyon ay may kasamang dugo. Naku anak! Sigaw ni Ara at tsaka inalalayan si Amira. Anak, ayos ka lang ba? Naku, bakit may dugo? Anak! Aniya at umiiyak na hinagod ang likod ng namumutla na si Amira. Tulong! Tulungan niyo po kami! Ang mga anak ko! Sigaw niya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nilapitan naman sila ng maraming matatanda na tinulungan na gamutin ng mga bata. Merong nangihilot sa mga ito, nagpapainom ng tubig at kung ano-ano pa. Tumawag po kayo ng nurse. Kailangan po ng doktor ng mga anak ko. Parang awa niyo na po. Humahagulgol niya ang pagmamakaawa sa mga ito. Mabilis naman iyon ang ginawa ng mga nasa paligid niya. Hanggang balita ay umabot kay Mayor Dave. Ano ka mo? Sina Amira at Akira? Yes, Mayor. Umubot po ng dugo yung isa. Shit, this can't be happening. Sigaw ng mayor at dali-daling tumakbo papunta sa lugar ng mag-iina. Doon ay naabutan niyang nagre-revive na ng doktor. Si Amira na putlang-putla at may mga bahid pa ng dugo sa gilid ng labi. Shit, what happened? Sigaw niya at napaluhod sa gilid ni Amira. Amira, baby, wake up Amir. Aniya at hinawakan ng kamay ng bata. Please baby, don't leave Papa. Wake up anak, wake up. Pagpapatuloy pa niya. Sir Dave, tulungan niyo po ako. Dali na po natin siya sa ospital. Mukhang malabo po rito sa evacuations area eh. Please po. Hindi ako pwedeng iwan ng anak ko. Mababaliw ako. Anito at napasabunot sa kanyang ulo. Anak, gising na. Andito na si Mama. Anak, please. Anito at nagpatuloy sa paghagulgol habang si Akira naman ay pilit na ibinabango ng sarili. Amira, kapatid ko, nandito si ate. Huwag mo kami iiwan. Wala na akong kalaro at malulungkot si Mama at si Papa Dave. Papatawarin pa natin si Papa Lucas, diba? Nag-talk na tayo. Amira. Pilit na litanya nito habang nahihirapan at siya naman ang humawak sa kaliwang kamay ng kapatid. Lablab ka ate, gising ka na po. Kapatid ko, gising na ikaw, Amira. Pumuhos ang luha ng mga taong nakapaligid sa kanila. Lahat ay hindi naiwasan ang mapaiyak dahil sa mga sinambit ng nahihirapang si Akira. Napatakip ng dalawang kamay si Ara sa kanyang bibig at mas lalo ring hindi napigilan ng mga luha sa pagbagsak hanggang ilang sandali pa. Nagkaka-heartbeat na po yung bata. Bilis! Ituloy niyo pa! Sambit ng isa sa mga nurse na hawak ang pulso ng bata. Rescue team, ihanda ang ambulansya. Isusugod natin siya sa ospital. Isakay niyo na rin si Akira sa kabilang ambulansya. Bilisan niyo! Dali na sila sa ospital. Ngayon din! Sigaw naman ang head doctor nila. Mabilis na umaksyon ng lahat. Si Mayor Dave ay sumama sa ambulansya kung saan si Akira at si Ara naman ay sinamahan si Amira. Kapwa sina Dave at Ara. Naabot hanggang langit ang pananalangin na sana ay maging maayos ang magkapatid. Pagkarating sa ospital ay ginawa lahat ng mga doktor ang makakaya hanggang sa okay na po ang mga bata. Stable na po ang kondisyon nila. Nakangiting wika ng doktor na nagpabunot sa malalaking tinik sa dibdib ni Dave at Ara. Naku, salamat po. Salamat, Panginoon ko.
Wika ng humahagulgol sa saya na si Ara habang ang dalawang kamay ay magkasiklop. Pinihit naman siya ni Dave upang iharap dito at doon ay niyakap at hinagod niya ang likuran ni Ara. Walang imposible. Kahit kailan, magiging posible ang imposible. Bulong nito at sabay nilang pinuntahan ang dalawang bata na nasa ICU. Si Ara, ang masipag na nagbantay sa kanyang mga anak habang si Dave naman ay binalikan ang evacuation area para sa kanyang mga nasasakupan. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unti nang humupa ang baha. Nakaalis na rin sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Onyok kaya naman naging safe na ang lahat. Bagamat may ilang namatay sa trahedyang iyon dahil sa mga hindi inaasahang pagkalunod, pagkakuryente at kung ano-ano pa ay mas marami naman ang ligtas. Iniabot ni Mayor Dave ang buong pakikiramay niya sa mga pamilya ng nasawi dahil sa trahedya. Nagbigay din siya ng tulong pinansyal sa mga ito at mas lalo na sa mga tao ngayon ay halos wala nang matirahan dahil dinurog na ng bagyo ang kani-kanilang tahanan. Maging ang mga malapalasyong pamamahay ng mayor ay nasalanta rin at marami ang gamit ang hindi na mapapakinabangan. Gayunpaman, mas inuna niyang isipin ang kanyang bayan. Ang mga gamit at nasayang na pera, maaari pang ibalik ngunit ang buhay at kinabukasan ng mga taong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay kailangan niyang ingatan dahil ito lamang ang tunay na yaman ng kanyang bayan. Patuloy ang pamimigay niya ng mga relief goods. Ang mga eskwelahan ay bukas pa rin para sa mga taong kapos at wala pa ring masisilungan, samantalang ang iba ay nagtayo muna ng pansamantalang bahay kubo na gawa sa mga yero at kahoy na inanod ng baha upang sila ay makaraos man lang. Nagabot din ng tulong pinansyal ng maraming kalapit na bayan at iba pang mga opisyales ng bansa. Tinulungan din sila ng presidente ng Pilipinas at ang iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Onyok hanggang sa ang kanilang lugar ay unti-unti nang nakakabangon sa araw-araw at pilit na namumuhay ng naaayon sa kinagisnan. Gayunpaman, wala nang bagyo o kahit anong sakuna. Ang kamay ng mayor ay patuloy pa rin nag-aabot ng tulong para sa mga taong bumubuo ng kanyang nasasakupan. Samantala, nakalabas na rin ang ospital ng magkapatid. Masigla na ulit ang mga ito at inuubos na lamang ang mga gamot na inireseta sa kanila. Bumalik na rin sila sa bahay ni Dave upang tumulong sa paglilinis ngunit pagdating nila roon ay maayos na ang lahat. Ngunit may isang matandang babae na mukhang mayaman at matapobre ang sumalubong sa kanila. Taas ang kilay nito habang ipinapaypay ang balahibo nitong pamaypay sa sarili. And who are you? May panlilisik at pagmamalditang tanong nito sa kanila. Inayos naman ni Ara ang kanyang sarili at pinunasan ang kanyang kamay gamit ang damit niya. Inilahad niya ito sa harapan ng matanda. Ako po si Ara. Isa po ako sa mga kasambahay ni Mayor Dave. Nice to meet you po. Anito? Ngunit tinapunan lang ng nandidiring tingin ng matandang babae ang kamay niya at saka siya inirapan at tinalikuran. Naglakad papalayo ito sa kanila na tila ay walang kinausap kani-kanina lang. Mama, sino po siya? Ang sungit naman po. Nakangusong tanong ng inosenteng si Amira. Shh! Huwag kayo maingay. Baka marinig niya kayo. Baka siya ang mama ni Papa Tig ninyo. Kaya behave lang ha. Huwag kayo magulo para hindi siya magalit, okay? Okay po, Mama. Sabay namang sagot ng magkapatid. Tagaktak ang pawis ni Ara. Magkasabay kasi niyang biniluluto ang adobo at sinigang na baboy na ipinag-utos na lutuin ng sabay ng matandang babae. Ara, ano ba? Napakatagal naman ang ulam. Kanina pa yan. Galit namang sigaw ng matandang babae habang pinaghihintay o naghihintay ng ulam sa lamesa. Magkasalubong na nagkasalubong na ang nagngangalit nitong mga kilay. Si Ara naman ay tarantang-taranta na at pinagpapawisan na ng butil-butil. Sandali lang po madam, heto na po wait lang. Sagot naman niya habang tinitikman ang inahalo na sinigang na baboy. Samantala, hindi naman niya napansin na nasusunog na pala ang adobong manok na iniluluto niya sa kabilang stove. Naamoy naman ng matandang babae ang nasusunog na ulam kaya't mas lalo nga itong nagalit. Ano ba yun? Ano yung umaamoy ha? Ang baho! Sigaw na naman ng ginang. Dahil sa gulat ay napaso naman ang labi ni Ara sa paghigop ng sabaw ng sinigang na baboy
na kanyang tinikman. Napapalikwas siya nang wala sa oras nang maalala ang niluluto niyang adobong manok sa kabilang stove. O nga pala, yung adobo ko. Aniya at nagmamadaling tinakpan ng iniluluto niyang sinigang. Pagkatapos ay nagtungo sa kabilang stove upang buksan ang takip ng kawali. Doon ay bumungad sa kanya ang mga mangitim-ngitim at pamait-mait ng amoy ng adobong manok. Nang lumapit naman sa kanyang ginang ay mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Mas lalo itong nag-alboroto sa inis. Ano ba naman yan? Adobong manok lang! Susunog mo pa? Marunong ka ba talaga magluto ha? Wala ka yatang alam sa gawaing bahay, boba? Anito at paulit-ulit siyang pinagsasapok sa ulo. Napayukod na lang si Ara habang nangingili ng mga luha. Sa katunayan, simula nang dumating itong matandang babae, 1 linggo na ang nakakaraan ay sobra nang naging pagod niya. Halos wala na siyang pahinga sa araw-araw at maging hating gabi ay labugsian ng matanda. Tunay na nagbago ang ihip ng mundo simula nang dumating ang matanda. Wala naman silang magagawa lalo na nang malaman niyang ito pala ang talaga ang ina ni Mayor Dave. Kung ano ang kinabait ng mayor, iyon naman ang ikinasama na ugali ng kanyang ina. Pasensya na po ma'am, magluluto na lang pulit ako ng bago. Nanginginig ang boses at hindi makatingin turan niya sa matanda. Ano? Magluluto ka ng bago? Ibig sabihin magsasayang ka. So anong gagawin mo dun sa mga nasunog mo? Itatapon mo? Hindi mo pwedeng itapon yan dahil lalaklakin mo yan lahat. Nakamulagat nitong sigaw sa kanya at saka kinuha ang sandok sa gilid ng kawali upang makasandok ng ulam at pilit na ipinapakain niyon kay Ara. Ayan, lunukin mo! Kainin mo! Kainin mo! Sigaw ng matanda at saka na sa kinamay ang iba pang karne at pilit na pinakakain niyon sa babae. Tawa na po ma'am! Mainit, aray! Ang sakit po! Umiiyak na pagmamakaawa ng babae habang pilit niyang pinipigilan ng mga kamay nito. Pwes magtiis ka! Namnamin mo ang luto mo! Magtiis ka! Ubusin mo yan! Ubusin mo! Kain! Sigaw ng muli ng matanda. At nilamukos ang mukha ng babae gamit ang kamay niyang puro sauce ng adobong manok na iniluto ni Ara. Walang nagawa si Ara kundi ang humagulgol sa pag-iyak. Ilang sandali pa, narinig naman nila ang pagkalampag ng takip ng kaldero mula sa kabilang stove kung saan sumusubo na ng sabaw. Piste! Yung sinigang! Sigaw ng ginang at saka sinapok nang sobrang lakas ang ulo ni Ara dahilan para ma-out of balance ito at madapa pa sa semento. Gayunpaman ay nagmamadaling pinatay nito ang kalan at tinanggal ang kaldero. Doon ay nakita niyang sobra na ang pagkalusaw ng karne ng baboy. Lumapit naman doon ang mas lalong nagangalit sa inis na matandang babae at nang makita ang sinigang na baboy ay mas lalong kumulo ang dugo niya. Kinuha niya ang basahan at saka iyon itinulak sa harapan ni Ara. Kailan upang mabalian ito mabanlian ng kumukulong sabaw ng sinigang. Aray! Aray! Ang sakit! Ang init! Aray! Nagsisisigaw na sigaw ni Ara. Tumapon sa harapan niya mula dibdib, tiyan, masilang parte ng katawan. Hita at mga paa ang kumukulong sabaw na iyon. Maging ang mga kamay niya ay namumula na ng sobra dahil sa pagkakabanliang iyon. Iyan ang bagay sa'yo. Buwisit kang babae ka? Bakit ka ba hinire ng anak ko ha? Bobo ka naman sa kusina? Buwisit! Sigaw nito at minsan pang sinipa ang nalaglag na kaldero ng malakas sa saktong tumama sa noo ni Ara na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak at pagkawala ng malay nito. Nanlaki naman ang mga mata ng kararating lang na si Mayor Dave nang masaksihan ang nangyari kay Ara. Oh my gosh ma'am, what happened? Anong ginawa mo? Bulalas niya sabay takbo paluhod sa harapan ng walang malay na si Ara. Ara, wake up. Ara, anong nangyari? What happened? Paulit-ulit niyang tanong sabay tapik sa pisngi ng babae ngunit kahit ano gawin niya ay walang response si Ara. Nagmamadali niyang binuhat ang babae subalit pinigilan siya ng kanyang ina. Son, ano ginagawa mo? Bitahon mong babaeng yan. Pabayaan mo siya riyan. Kahit magluto hindi alam. Nasunog yung ulam tapos ito namang sinigang hiniyaang sumubo. Nang sumubo? Hanggang sa yung karne, lusaw na lusaw. Nang dahil lang sa ulam, pinagmaltrotuhan niyo si Ara.
Pues, sana hindi mo na lang ako inuwian. Kung pahirapan mo lang mga tao sa bahay na to. Ilang taon ka nagkulang sa akin. Lahat ng yun ay tiniis ko. Pero hindi sa pagkakataong to. Matigas na tura ng lalaki at saka na umalis, bitbit ang babae. Sumunod naman sa kanya sina Amira at Akira na umiiyak. Pilit na sumasama ang mga ito subalit hindi maaari dahil bawal ang mga bata sa ospital. Kaya't binili na lamang niya ito sa matandang mayordoma at huwag pababayaan na makalapit sa kanyang ina. Sa loob ng ospital ay walang ibang ginawa si Dave kung hindi ang magparon at magparito. Habang hinihintay na lumabas ang doktor, paulit-ulit ang pananalangin niya. Hindi niya alam kung anong magagawa niya kapag nalaman niya na nasa malubha ang karamdaman nito. Ilang sandali pa ay lumabas na rin sa wakas ang doktor. Malungkot siyang tiningnan na nagdulot ng matinding kaba ang buong katauhan ng lalaki. Dok, bakit kayo ganyan makatingin? Anong nangyari kay Ara? Okay na ba siya? No. She is in 3rd-degree burn at masyadong malala yun. Kinakailangan nating magsagawa ng isang surgery na tinatawag na skin grafting. Kukuha tayo ng balat sa ibang parte ng katawan niya at iyon ang itatapal sa balat sa malalang sugat niya. Also, kailangan nating magsagawa ng fluid resuscitation para mapanatili natin ang tamang hydration at balanse ng katawan habang naghihilom ang mga sugat niya. Siyempre ang mga ointment at antibiotics para mas mabilis humilom ang mga sugat niya at maiwasan ang impeksyon. Since sariwang-sariwa ang mga sugat, kinakailangan na natin ng mas mabilis na reaksyon bago pa man lumala ito. Mahabang litanya at paliwanag ng doktor. Sige po, Dok. Walang problema. May pera ako dito basta gawin niyo lang lahat para gumaling si Ara. Please, Dok. I trust you. Anito at hinawakan pa ang dalawang kamay ng doktor habang nakikiusap. Tumango naman ang doktor at maliit siyang initian. Katulad ng kinakailangang gamutan ay ginawa iyon ni Ara lahat. Masyadong sensitibo ang lahat at halos laman na niya ang nakikita. Patuloy lamang siyang sinasaksakan ng pampatulog dahil kapag nagising ito, siguradong maghuhumiyaw ito sa sobrang sakit. Gayunpaman, naging successful ang surgery. Nasa silid na ito ngayon at nagbabagaling. Nagising na rin ito at katulad ng inaasahan ay sobrang sakit ng buo nitong katawan. Umiiyak siya ng walang humpay bagay na hindi maatim tingnan ni Dave. Kung maaari lang na siya na lang ang sumalo ng sakit na iyon ay gagawin talaga niya. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa bawat sakit na nararamdaman ng babaeng minamahal. Mugto ang mga mata ni Ara nang maka-video call niya ang mga anak. Pilit siyang umingiti upang ipakita sa mga ito na ayos lang siya at makakauwi rin siya. Maigpit na lamang niyang ibinili ng mga ito sa matandang mayordoma ng bahay lalo na kay Dave. Kinahapunan, umuwi si Dave sa kanilang mansyon. Nakita niya ang ina na nasa sofa. Prenteng nakadikwatro, kumakain ng popcorn habang nanonood ng paborito nitong Hollywood movie. Sa inis ni Dave ay kinuha niya ang remote at pinatay niya ang TV. Ano ba, Dave? Nanonood ako. Kailan ka pa naging bastos ha? Sigaw nito at pagalit na hinablot sa kanya ang remote. Muli nitong binuksan ang TV na mas ikinagalit ni Dave. Muli niyang kinuha ang remote. Pinatay iyon at binalibag ng malakas iyon dahilan upang masira iyon. Bigla namang nakaramdam ng takot ang ginang dahil ngayon niya lang nakita na ganito magalit ang kanyang anak. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo kay Ara, ha? Sumailalim sa surgery yung tao dahil nagkaroon ng 3rd-degree burn dahil sa inyo. Tapos kayo heto, nakukuha niyong manood dyan at kumain ng popcorn habang yung taong pinarwisyon ninyo ay nandun sa ospital at naghihirap sa sakit, ha? Napakurap-kurap ng mga mata ang ginang. Tila sandali niyang nailunok ang sariling dila. Sinong gumastos ng surgery? Ikaw? Mama, ano ba? Sigaw muli ng binata sa sobrang pagkabana sa ina. Nagpantig naman ang tenga ng ina sa iniastan nito kaya naman tumayo ito at tinapatan siya. Anong ako ba? Bakit masyado ka affected? Napulot mo lang sa tabing daan yun, di ba? At saka ginawang katulong. Ha? Katulong mo lang yun, Mayor Dave? Mahal ko si Ara, Mama. Mahal ko siya. Sagot namang pabalik at pabalang ni Dave bago nilisan ang inang napaawang na lang ang labi at hindi makapaniwala. Ano daw? Mahal niya? Isang basurang single mom?
Oh my goodness, no way, this can't be happening. Lumipas pa ang maraming linggo at mga buwan. Tuluyan ang gumaling ang mga sugat ni Ara. Nagagawa niya na ulit maglakad at makagalaw ng normal. Iyon nga lang ay marami siyang naging peklat sa katawan. Gayon pa man ay lubusan ang pagpapasalamat niya dahil dinugtungan pa ng Diyos ang buhay niya. Makakasama pa niya ng matagal ang kanyang mga anak na nakasandal sa kanya. Patuloy na nagkamabutihan sa isa't isa sina Dave at Ara. Kahit na busy at palaging pagod sa trabaho ay sinisigurado ni Dave na mayroon siyang oras sa babae. Kahit na magagaling na ang mga sugat nito, ay ginagamot pa rin niya ang mga paghihilom palang at pinapahira niya ito ng gamot para mabawasan ang peklat. Ang mga bata tuloy ay tuwang-tuwa sa tuwing nakikita nila na may nag-aalaga sa kanilang ina. Ngayon pa lang kasi nila ito nakitang ganito kasaya at ramdam nila ang halaga nito sa kanilang Papa Dave. Pakiramdam nga rin nila ay isa silang buong pamilya. Pamilya na matagal nang pinangarap ng magkapatid na sina Amira at Akira. Isang araw, tinulungan nila Amira at Akira sa pagdidilig ng mga halaman ng kanilang ina. Sila ang humawak ng hose at saka pinagtutulungan na itutok ang tubig sa mga halaman. Halatang pinanonood ni Ara ang mga bata ay masayang masaya siya. Hindi mabawasan ang kakulitan ng mga ito kahit na kaunti. Mga anak ako naman, masyado na kayo nababasa, ako na yung magpapatuloy. Hindi po pwede mama, sabi po ni Papa Dave. Bawal ka po mag-work kasi hindi ka para po magaling. Kaya kami na po yung bahala ni Akira. Sagot ng masiglang si Amira at saka muling tinulungan ng kapatid sa pagdidilig. Napailing na lang tuloy ng ulo si Ara at saka nagdampot na lang ng mga nahuhulog na dahon sa garden hanggang sa isang misteryong lalaki ang napansin niyang dumaan sa malaking gate nila. Nakasuot ito ng itim na t-shirt, pants at sombrero. Nakayuko rin ito nang mapansin niya ngunit ang anino pa lang ng katawan nito ay kilalang kilala na niya. Lucas? Bigla ay kinalabog siya ng matinding kaba lalo na nang makita niya ang ngisi nito habang naglalakad patagilid hanggang sa nawala na ito sa kanyang paningin. Naku, ang mga anak ko! Naibulong niya pagkatapos ay tinawag ang mga bata at pinapasok niya ito sa loob. Mabilis niyang tinawagan ang numero ni Dave at sinabi ang kanilang nakita. Huwag kang mag-alala. Magpapadagdag ako ng security guard dyan sa gate. Huwag kayo lalabas ng mga bata. Pauwi na ako. Anito at saka binaba ang tawag. Unti-unti ring nawala ang kaba ni Ara ng mga sumunod na araw dahil hindi niya ulit nakita si Lucas. Baka nga namalikman talaga ako nung araw na yon. Bulong niya habang hinahagod ang buhok ni Akira. Pinapatulong niya kasi ito lalo na't malalim na ang gabi. Nang kapwa ng mahimbing ang tulog ng mga anak ay pumwesto na rin siya sa baba kung saan siya natutulog. May isa pinamang manipis sa kama. Gusto kasi niya na komportableng makakapagpahinga ang mga bata kaya't hindi na siya nakisiksik pa sa higaan ng mga ito. Hindi naman mapawi-pawi ang ngiti sa mga labi ni Ara habang nagka-video call sila ng kanyang amo na si Dave. Hindi man sila nagsasalita parehas dahil baka magising ang mga bata. Pero ang simpleng ngitian at kindatan lamang nilang dalawa ay talagang nagpapakilig ng sobra kay Ara hanggang sa napabalikwa sa pagkakabangon si Ara nang bigla na lamang nabasag ang salamin ng kanilang bintana at bigla na lang lumitaw roon ang isang itim na lalaki. Nakabonet ito. Nakasuot ng itim na jacket, pantalon at sapatos. Bigla siyang napasigaw ng malakas lalo na nang tutukan siya ng baril ng mga ito at kinuha ang isa sa mga anak niya. Si Akira. Naku, ang anak ko! Saan mo dadalhin ang anak ko? Sino ka, ha? Sino ka? Sigaw niya na malinaw naman na narinig ni Dave mula sa kabilang linya. Ara, ano yan? Sino nandyan? Natatarantang tanong nito sabay balikwas, di nang bangon. Ang lalaki naman ay masama lang siyang tiningnan at saka na muling tumalon sa bintana kasama ang anak niyang si Akira. Anak! Akira! Sigaw niya habang tinatanong mula sa basag na bintana ang anak na kinuha ng lalaki. Sinubukan silang harangin ng mga security guards at habulin ngunit tila hindi nila nahabol ang tulin ng lalaki. Umiyak naman ang umiyak si Amira na binuhat na lang ni Ara habang takbo ng mabilis palabas ng bahay upang habulin ng lalaki. Akira, anak! Sigaw pa niya ngunit kahit saan siya lumingon ay wala nang lalaking dumukot sa kanyang anak. Samantala,
Nagmamadaling dumaba si Dave ngunit huli na ang lahat. Nakalumpasay na sa semento ang umiiyak na si Ara at Amira. Dali-dali siyang tumakbo paluhod sa mga ito at tinanong ang nangyari. Si Akira. Si Akira kinuha ng masamang lalaki, Dave. Naku, tulungan mo akong mahanap si Akira. Ang anak ko, Dave. Ang anak ko. Humahagulgol nitong sabi na niyakap na lamang ng lalaki. Naidukmo na lamang ni Ara ang mukha sa matigas na dibdib ng binata. Samantala, mabilis na tumawag ng kapulisan si Dave at sinabihan ng mga security guard sa subdivision na tinitirhan nila na walang palalabasin na kahit sino. Nagronda na rin ng mga pulis at barangay tanod maging sa labas ng subdivision ngunit wala silang nahanap na lalaki na kaitim na may kasamang bata. Tila ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Gayunpaman ay hindi sumuko sina Dave at Ara. Nagpadagdag ng mga security guard si Dave sa buong subdivision at sa bahay nila pagkatapos ay kumuha pa siya ng mas maraming mga pulis at sundalo upang mahanap sa mas lalong madaling panahon si Akira. Inabot ng ilang araw ngunit wala pa ring malinaw na balita kung nasa ng bata at kung sino ang dumukot rito hanggang sa bigla lamang naalala ni Ara ang nakita niyang lalaki noon na siguradong sigurado siyang si Lucas at wala ng iba pa. Hindi kaya si Lucas ang kumuha sa anak ko? Posible kayang hindi lang ako namamalikmata nun? Kasi sino namang kukuha sa anak ko? Si Lucas lang naman ang alam kong tao na may galit sa akin. Siya lang alam kong maaaring gumawa nito. Napamura ng mahina ngunit malutong si Dave at pinaimbestigahan ang lalaking sinasabi ni Ara. Nagbigay din si Ara ng family picture nila na kung saan ay kasama si Lucas hanggang sa bigla na lamang nag-ring ang telepono na nasa bulsa ng babae. Mabilis niyang kinuha iyon at isang unregistered number ang rumihistro sa kanyang telepono. Mabilis na dumagundong ang kaba sa dibdib niya ngunit agad-agad niya ring sinagot ang tawag. Hello? Sino to? Sino ba? Di minamahal mong asawa. Anito at saka humalakhak sa nakakatakot na tawa. Lucas? Walang hiya ka? Nasaan ang anak ko, ha? Saan mo din nalang anak ko? Umiiyak na sigaw ng babae. Hindi mo lang anak, Ara. Anak nating dalawa. May ngising sagot nito at saka humihip ng hawak nitong sigarilyo. Kung gusto mo pang makita ng buhay ang anak mo, pumunta ka sa address na ibibigay ko. Kapag nagdala ka ng kahit na sino o ng mga pulis, parehas kayong papatayin ko. Kahit yung Amirang nasa poder mo, sisiguraduhin kong mamamatay kayo. Banta nito sabay baba ng tawag. Napahagulgol si Ara at nagpumilit na puntahan na niya ang address na itinext ni Lucas ngunit pinigilan siya ni Dave at hinawakan ng magkabilang braso. Huwag kang padalos-dalos. Ara, buhay ng mga anak mo at buhay mo nakasalalay rito. Gumawa tayo ng plano tuminahon ka. Seryosong payo ni Dave na ikinahagulgol lang ni Ara. Sa bawat minutong lumilipas ay hindi na niya mapakali. Baka anong gawin nito sa anak niya at hindi niya mapapatawad ang sarili. Minsan pang tumawag si Lucas at anito, magdala siya ng 10 milyong piso upang ibalik niya ang buhay rito ng anak niya. Kapag walang dalang pera, sa harapan mismo niya papatayin ang bata o kung hindi sila pupunta, siya mismo ang magdadala ng malamig na lamang na bangkay ni Akira. Sobrang bigat at sakit ng nararamdaman ni Ara na para na siyang mamamatay sa kakaisip at sobrang pag-aalala. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat lalo na ni Dave upang makalikom ng ganong kalaking pera. Kung hindi lang sana nagkaroon ng malaking trahedya noong lumumagyo, ay siguradong minuto lang makakapaglabas na si Dave ng malaking pera. Inabot ng 3 araw bago sila nakalikom ng pera. Maayos at malinaw na rin ang plano nila at mag-isa nang nagpunta si Ara sa warehouse na sinabi ni Lucas. Doon ay nakita niya ang dating asawa at ang anak niyang nangihina na at puro latay ang katawan. Anak! Anak, Akira! Sigaw niya at mabilis na tumakbo. Ngunit bigla na lang nadapa ng isang lubid na biglang umangat ang pumanid sa kanya. At gano'n na lang din ang gulat niya nang isang malaking net ang nahulog sa kanya at otomatiko nitong iniangat siya sa tuktok ng malaking warehouse. Napasigaw siya sa sobrang lakas. Nanginginig ang mga kalamnan niya sa takot lalo na sa takot na baka ano ang gawin nito sa anak niya. Humalakhak muli sa nakakakilabot na tawa si Lucas na halata niyang lulong na sa pinagbabawal na gamot.
Inilabas pa nito mula sa likod ang suot nitong pantalon ng baril at mabilis na ikinasa. Ihulog mo mula sa butas ng net na yan. Ang attache case na dala mo, na naglalaman ng pera kung hindi. Uunahin kong pasabugin ng bungo ng anak mo. Sigaw nito na mabilis namang sinunod nang nanginginig sa takot na si Ara. Humahalakhak sa tawa si Lucas nang gawin nga iyon ni Ara. Kinuha niya iyon at nang buksan ay bumungad sa kanya ang limpak-limpak na salapi. Basanurin ka talaga asawa ko ah. Anito at binaril ang lubid na ikinasigaw ng malakas ni Ara. Kasabay rin niyon nang napakalakas na pagbagsak niya sa semento na feeling niya ay ikinabali ng mga buto niya. Anak. Nahihirapang sambit ng babae habang pinahahaba ang kamay at pilit na inaabot ang anak na malayo sa kanya na tila ay wala ng malay. Ano ginawa mo sa anak natin, Lucas? Bakit? Bakit? Bumuga nang usok si Lucas at saka pinatay ang abo na kanyang sigarilyo pagkatapos ay umupo sa harapan ng babae at saka itinutok sa noo nito ang hawak nitong baril na nakakasa. Ikaw, ano bang ginagawa mo sa pamilya natin? Sinira mo, Ariana. Sinira mo. Galit nitong sambit sa kanya na ikinabagsak ng masasaganang luha ni Ara. Hindi na lamang siya sumagot dahil sobra na ang kalabog ng dibdib niya, lalo na ang takot na baka nga pasabugin itong bungo niya. Kailangan pa siya ng kanyang mga anak. Naging sunod-sunod ang panunumbat nito sa kanya. Lahat ng iyon ay tinanggap na lamang niya hanggang sa sumabog ang lalaki dahil sa katahimikan niya. Ano? Wala ka talaga sasabihin ha? Sigaw nito at sinipa ang bote ng beer na nasa gilid ng mga paa niya na saktong tumama naman sa dibdib ng anak niyang si Akira. Biglang napaubo ng dugo ang bata na mabilis namang ikinatayo nang nangihinang si Ara. Huwag mong lalapitan yung bata, Ara. Pagbabawal sa kanilang asawa ngunit hindi niya pinakinggan ito. Anak! Anak ko! Sigaw niya habang niyayakap ang tila na uubusan na ng buhay na bata. Talagang matigas ang ulo mo ah. Magsama kayo sa impyerno. Sigaw nang nanggagalaiting si Lucas at saka pinaputok ang hawak nitong baril. Nang makita iyon ni Ara ay mabilis niyang niyakap ng maigpit ang bata upang protektahan ito sa bala. Doon ay tila gumunaw ang mundo ni Ara. Isipin man niyang ito na ang huling sandali ng buhay niya ay matatanggap niya. Mailigtas lamang niya ang buhay ng walang kamuwang-muwang na si Akira. Mahal na mahal kita, anak ko. Bulong niya bago na ipikit ang mga mata ng nakayaka pa rin sa kanyang anak. Samantala, malakas na sumigaw ang mga armadong pulis at pinabababa kay Lucas ang baril nito. Maligdig, nagsama ka pala talagang maligdig ka. Sigaw ni Lucas at inubos ang bala ng baril sa mga armadong pulis. Mabuti na lang at walang tinamaan ito lalo na at may panangga sila. Nang maubusan ng bala ay naibato na lang ni Lucas ang baril niya at mabilis na dinampot ang attache case na may lamang mga pera. Uy, gago! Sigaw naman ni Dave sa gitna ng mga pulis na may hawak na nakakasang baril. Anong sa tingin mo? Makakatakas ka? Magkakamatay muna tayong hayop ka. Sigaw nito at iniisang bala si Lucas na dumukot at nagpakasakit sa walang kamuwangwang na bata at bumaril sa pinakamamahal niyang babae. Samantala, napatingin na lamang sa liwanag na nagmumula sa ilaw si Lucas bago unti-unting bumagsak sa malamig na semento. Ara, Bulong nito pagkatapos ay naging tuluyan ng pumikit ang mga mata nito. Mabilis silang dinala lahat sa ospital. Naka-survive ang bata at naoperahan naman kapwa sina Ara at Lucas. Sa kabutiang palad ay wala nang namatay sa kanilang ngunit matapos ang operasyon kay Lucas ay sa kulungan na ito diniretso ng mga nagbabantay na kapulisan dito. Humahagulgol sa iyak si Amira nang makauwi ng ligtas ang kanyang kapatid at ina sa bahay ni Dave. Sa tagal nilang namalagi sa ospital ay kahit minsan ay hindi man lang nabisita ni Amira ang mga ito dahil mahigpit na ipinagbabawal sa ospital ang mga bata. Lalo na't hindi pala ganong kalakas ang resistensya ni Amira kaya nang makita niyang mga ito ay gano'n na lamang ang sayang naramdaman niya. Samantala, nagpupunas ng ulo si Dave nang pumasok sa silid ng kanyang ina. Katatapos niya lang kasing maligo at may itatanong siya sa ina. Ma'am, nasan yung... Hindi na naipagpatuloy pa ni Dave ang sasabihin ng marinig niyang may kausap ang ina. Ano ba naman kayo? Bakit kasi hinayaan niyo si Lucas na siya lang?
Kapag kumanta yun, patay ako. Ayoko makulong. Galit nitong sigaw sa kabilang linya. Nangunot ang noo ni Dave sa narinig. Mas lumapit pa siya sa ina nang hindi gumagawa ng ingay upang hindi siya mahalata nito. Kumuha na rin siya ng telepono upang i-record ang mga sasabihin nito. Kaga! Alam mong ako ang naghahanap kay Lucas para guluhin ng mag-ina. Alam mong ayoko nang mauwi sa isang pipitsuging single mom ang anak ko. Hindi bale, nang hindi ako makaapo. Wag lang ako magkaroon ng apo-apuhan na katulad ng mga anak ni Ariana. Ang papangit! Ang baho! Yun na nga yung problema ko. Paano ko kumantay si Lucas? Kung hindi mo naman kasi hindi na lang nila hinayaang mamatay. Hindi ako pwedeng makulong, Nick. Nanikip ang dibdib ni Dave. Nahigpitan niya ang pagkahawak sa kanyang telepono at humugot ng lakas ng loob upang magsalita. Anong sinabi mo, Mama? Suwi ko may pakana ng lahat ng to. Humawak naman mula sa paa hanggang ulo ang kabang naramdaman ng ginang. Unti-unti niyang pinihit ang sarili upang humarap sa anak na sana ay guni-guni niya lang, ngunit nang magtama, ang kapwa nila paningin ay ang umaalab sa galit nitong aura ang una niyang nakita. Anak, magpapaliwanag ako. Mama naman. Sigaw ni Dave at nasuntok ang pader na nasa gilid niya. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo, ha? Muntik na mamatay yung bata. Muntik na rin si Amira. Muntik na rin ako mapatay ng tao, Mama. Tapos kayo pala yung dahilan? Anong klaseng katarantaduhan to, ha? Bakit? Dahil ayoko mapunta ka sa babaeng yan, anak. Single mom lang iyon at gagamitin ka lang niya para mabuhay niya ang mga anak niya. Wala akong pakialam, ma. Dahil kilala ko si Ariana. Ang selfish niyo ba? Napaka-selfish niyo. Sigaw muli ni Dave at saka nainiwan ang nangihina niyang ina. Dahil nabisto naman na rin niya o na rin siya ng anak, ay inamin niya kay Ara ang buong katotohanan. Humingi siya ng tawad at lumuhod sa harapan ng babae upang magmakaawa na huwag siya nitong ipakukulong. At nangakong hindi na manggugulo. Hahayaan na niya silang dalawa ni Dave at babalik na lang sa ibang bansa. Namuo ang galit ni Ara sa ginang. Mula sa mga ginawa nito sa kanyang pang-aabuso at pananakit hanggang sa panggugulo nito sa pamilya niya na kamuntikan na nilang ikamatay ng mag-ina ay halos hindi niya magawang patawarin ito. Mas gusto niyang turuan ito ng leksyon habang pinagbabayaran nito lahat sa loob ng kulungan, ngunit anak din siya. At alam niya kung ano ang nararamdaman ng lalaking walang sawang tumulong at nagmahal sa kanila. Alam niyang masisira rin ang reputasyon ng kanilang pamilya sa politiko dahil doon, kaya't sa halip na galit at puot ang unahin, mas pinili niyang patawarin at palayain ito alang-alang kay Dave. Kung sa mga nakaraang panahon ay ito palagi ang nagsasakripisyo para sa kanila, sa pagkakataong ito, siya naman, para rito. Lubos ang naging pasasalamat ng ginang. Maging si Dave ay hindi makapaniwala. Hindi pa man humihingi ng basbas, ang dalawa ay ibinigay na iyon ng ginang sa kanila at saka na siya bumalik sa Amerika upang bigyan na ng tahimik at payapang buhay ang anak niyang si Dave at ang maging pamilya nito na alam niyang tunay na minamahal ng kanyang anak. Patuloy na nagkamabutihan ng dalawa. Ang mga anak ni Ara ay palagi silang inaasar. Tila ito pa nga ang gumagawa ng paraan upang mas magkalapit pa sila hanggang sa hinayaan na ng lalaki na ipaalam ng lubusan sa babae ang kanyang nadarama. Kailangan pa bang tanungin yan, Mayor Dave? Oo, pumapayag ako. Pumapayag akong pakasalan ka. Maging kabiyak ng puso mo hanggang sa huling hininga at maging ina ng mga bata. Oo, Dave, mahal kita. Mahal na mahal. Sagot ni Ara sa nakaluhod na binata at saka nito hinawakan na magkabilang pisngi nito at siya nakaagad ang humalik rito. Nagsigawan at nagsipalakpakan naman ang lahat sa nakakaiyak at nakakatawang proposal na iyon. Mabuti na lang talaga at hindi sila ikinasal ni Lucas noon dahil kung nagkataon, hindi sana siya maaaring ikasal sa binata. Sa binatang tunay na nagpakita at nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Dahil maimpluwensya at mayamang tao ang mayor ng kanilang bayan, ay mabilis ding naidaos ang kasal na ginanap sa pinakamalaking simbahan ng kanilang lungsod. Sa lungsod ng gobernador at iba pang opisyales ay mas naging propesyonal at napakaganda ng kanilang pag-iisa. Mayor Dave,
You may now kiss the bride. Wika ng paring nagkakasal sa kanila na mabilis namang sinunod ng napakasayang binata. Itinaas niya ang belo nito at marang hinawakan ng magkabilang pisngi ng babae at saka ito maingat ngunit malalim na hinalikan sa mga labi. Mahal na mahal kita, Ariana. Bulong niya sa tainga nito at saka muling hinalikan nito ng maraming ulit na ikinatawa at ikinapalakpakan naman ng mga nanonood sa kanila. Maging ang pari ay hindi maiwasan ang makaramdam ng kilig sa kanila. Nandito po kaya kami ni Akira. Mama at Papa. SPG po yan eh. Makulit at nakagusong wika naman ni Amira na ikinahagigig naman ni Akira. Mas nagtawanan tuloy ang lahat at nang inanunsyo ng pari na sila na ay kasal, ay nagsimula na silang kumuha ng napakaraming larawan kasama ang kanilang napakakukulit na mga anak na kasama nilang bubuo ng kanilang mga pangarap hanggang wakas.